Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ng bansang Israel, Diyos na tumawag sa amin sa hapong ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Inaamin namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kayo po ang aming kalakasan, kayong pinanggagalingan ng aming pag-asa. Sa hapong ito, Panginoon, muli hipuin mo ang iyong mga anak na pumarito. Lalo na, Panginoon, hipuin mo ang mga pinanghihinaan dahil sa mga hinaharap nilang mga problema, mga pagsubok na mabibigat na kanilang dinadaanan. Tulungan mo sila, Panginoon, patatagin at hayaan mo na magtagumpay. Hipuin mo rin, O Diyos, sa hapong ito ang mga may karamdaman, sino man na may sakit na nandito ngayon,
Dalangin ko ang iyong kapangyarihan ay bumaba sa kanyang katawan at dumaloy sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, sa kanyang mga ugat, organs, sa kanyang mga muscle, buto, laman. Pagalingin mo siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Spiritong Banal, na maghimala ka sa buhay ng aking mga kapatid na may karamdaman. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga mahal nila sa buhay na may mga pinagdadaanan din. Dakilang Diyos, higit sa lahat, pagpalain mo ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Dalangin namin ang salita mo tumimo sa puso namin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga susunod na sandali na aming pakikinig. Ihanda mo ang aming puso at hinihiling namin, Lord, ng iyong kapangyarihan maranasan namin sa lugar na ito. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai, sa himala mo na gagawin sa aming buhay ngayong hapon. In Jesus' name, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Babasahin ay mula sa Jeremiah 32:17 to verse 20. Jeremias 32:17 hanggang 20. Si Jeremias ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Ikaw ay nagpapamalas ng kagandahang loob sa libu-libo, ngunit pinarurusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakilang Diyos na ang pangalan ay Yahweh, dakila ang iyong mga panukala at kahanga-hanga ang mga gawa mo.
Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginaganti ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto at hanggang ngayon patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel at sa ibang mga bansa. Ano pat kilala na ngayon ang pangalan mo sa lahat ng tao. Mga magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita, ang salita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Maglingkod tayo ito. Makakaupo tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat at happy anniversary po dito sa Talipon Chapter. Maraming salamat po at kahit sa gitna ng, tama sabi ni Father Bogs kanina, sa gitna ng pandemic ay nag-celebrate pa rin kayo ng anniversary. Yan ay faith, pananampalataya, walk of faith. So mga kapatid, ang makagagawa ng mga ganito, yung mga taong grateful sa Diyos. Kasi kung grateful ka sa Diyos, kahit anong sitwasyon, kahit may mga problema, hindi mawawala sa iyo magpasalamat. Kaya ang mga nag-anniversary na mga chapter, ito yung mga chapter na grateful sa Diyos. Kasi di nila tinitingnan yung sitwasyon sa paligid, kundi gusto nila magpasalamat sa Diyos. Amen. Ngayong hapon mga kapatid, ang theme ninyo, ang tema ninyo is about God's faithfulness. At kanina si Brother Romel nag-share sa inyo ng God is faithful. At napakaganda ng topic niya, napakaganda ng insights at maging yung story, illustration niya, yung mag-asawa na may anak na punta sa lindol at na-save dahil sa sinabi ng tatay na remember this, I will always be there for you. At yan ang Diyos natin, ganun siya ka-faithful sa atin. So, ang akin pong i-share sa inyo ngayong hapon ay may kinalaman pa rin sa faithfulness ng Diyos. Pero ang title ko ay parang may konting twist. Ang title ng topic ko ngayong hapon ay pinamagatan kong 5 things God cannot do. 5 things God cannot do. 5 bagay na hindi magagawa ng Diyos. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay magagawa ng Diyos? Lahat ng bagay magagawa ng Diyos, naniniwala kayo? Eh bakit yung topic ko ay 5 things God cannot do? So, 5 bagay na hindi magagawa ng Diyos. Naniniwala ako na lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Pero naniniwala din ako na may 5 bagay na di niya magagawa. Amen. Our God is a big God and there is nothing He cannot do. There are no questions on that. Wherever you turn in the Bible, we can find that God is the God of possibilities. Kahit sa ating mga sariling karanasan, God is the God of possibilities. Posible ang lahat para sa Kanya. But this afternoon, I want to share the other side. But this is not a contradictory sermon. Hindi ito contradictory. Pakinggan nyo lang mabuti. So, the truth is, there are some things that God cannot do. Ang katotohanan, kanina sabi ko, our God is a big God. Ang Diyos natin, napakalaking Diyos. At lahat ng bagay magagawa niya. Nothing is impossible with God. Pero tulad nga ng sabi ko, ang isi-share ko yung other side. Pero hindi contradictory ito. The truth is, there are some things that God cannot do. So today, we want to look at 5 of those things. Okay, number 1. Ano yung bagay na hindi magagawa ng Diyos? Number 1, God cannot sin. Ang Diyos hindi siya pwedeng magkasala. Hindi niya magagawang magkasala. Why? Because God is pure
God is holy. God is spotless. There is no stain or blemish on Him. Kasi holy God siya, righteous God siya, He cannot sin. In fact, sabi ng Leviticus, chapter 11, verse 44, I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy, the Lord your God. Naalala niyo si Moises nung nasa ilang siya at na-encounter niya ang Panginoon sa burning bush. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang lumapit. Hubarin mo yung sandales mo sapagkat holy ang ground na ito. I am holy. So, God cannot sin. No? Yan ang unang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Hindi niya magagawang magkasala. God cannot sin as we can see from the life of Jesus. Ang patunay na ang Diyos ay hindi magkakasala ay tingnan mo na lang ang Panginoong Hesus. Amen? Ang Panginoong Hesus hindi siya nagkasala. Tinukso siya pero hindi siya nagkasala. Sinaktan siya pero hindi siya gumanti. Diba? Nilait siya pero hindi siya umilik. Kung kayo ang laitin, kung kayong saktan, diba iba sa inyo? Ang sasabihin lintik lang, walang ganti. Amen. Nilait siya pero hindi siya umimik. Ang tanong ko, does Jesus capable of sinning? Capable ba si Jesus na magkasala? Yes, capable siya. Kasi tao siya. Tandaan natin si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Bilang Diyos, hindi siya magkakasala dahil Diyos siya. Pero bilang tao, capable siya na magkasala. Pero hindi siya nagkasala. Amen? Tinukso siya eh. Sa palagay ninyo, tutuksohin ba ni Satanas si Jesus kung hindi siya magkakasala? Sasabihin ng demonyo, magsasayang nga ako ng oras dito. Amen? Sino ba yung mga tinutukso? Yung mga namumuhay ng tama. Pero pag ikaw ay laman na ng bar, ikaw ay may kabit na, hindi ka natutuksohin. Nagkakasala ka na eh. Diba? Kung drug addict ka na, amen, hindi ka natutuksohin. Ilulong ka na sa kasalanan eh. Ang tutuksohin ng demonyo, yung alam niyang pwede pang magkasala. Si Jesus tinukso ng demonyo kasi alam ng demonyo na capable si Jesus na magkasala. Pero hindi siya nagkasala. Amen? So, does Jesus capable of sinning? Yes, of course. Pero hindi siya nagkasala. Alam niyo, man is different from God. Alam ng tao ang kasalanan, yet he's still doing it. Di ba ang tao kahit alam niya ang kasalanan ginagawa niya, sinabi na bawal tumawid, doon tatawid. Di ba? Bawal umihi, doon iihi. Bawal magtapon ng basura, doon magtatapon. Bawal yung taba dahil magkaka-high blood din ang kinakain. Amen? Yan ang tao eh. Iba ang tao sa Diyos. Amen? Kaya nga si Adan, si Eva, tingnan ninyo, di ba? Alam nila, sinabi na ng Diyos, bawal nyo kainin ang bunga ng punong kahoy na ito. Pero kinain nila. Di po ba mga kapatid? So, alam niyo sabi ni Paul, bakit nga ba tayo, alam na natin bawal, ginagawa pa rin natin? Amen? Kasi ganito po yan. Sabi ng Romans 7:14, alam natin na spiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawang ibig ko. Bagkus ang bagay na pinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Yan yung kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Amen? Bakit nga ba? Kasi ang tao, meron tayong sinful nature, mga kapatid. May sinful nature tayo. Kumbaga, meron tayong kalikasan talaga na makasalanan. Pero yun po unang point. 5 things God cannot do. Number 1, God cannot lie. God cannot sin. Number 2, God cannot lie. Ang pangalawang bagay na hindi magagawa ng Diyos ay ang magsinungaling. God cannot lie. Ang tao, nagsisinungaling. Amen? Did you know that
There are 7 things that God cannot stand, and that lying is one of them. May 7 bagay, sabi ng Bible, Proverbs 6, verse 16 to 19. May 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. At alam niyo ba kung anong isa sa bagay na 7 na yon na kinamumuhian ng Diyos? Ang pagsisinungaling. Kaya pag nagsisinungaling kayo sa magulang ninyo, pag nagsisinungaling kayo sa anak ninyo, pag nagsisinungaling kayo sa inyong asawa, pag nagsisinungaling kayo sa inyong amo, o kanino man, isa yan sa kinamumuhian ng Diyos. Yan ang sabi ng Proverbs 6, verse 16 to 19. There are 7 things that God cannot stand. And one of them is lying. Amen. Do you think that God Himself would lie if He hates lying? Sa isip ba natin magsisinungaling ang Diyos kung siya ay napupuot sa sinungaling? Of course not. Amen? Kung galit siya sa sinungaling, hindi siya magsisinungaling, mga kapatid. God does not lie. God is pure. God is holy. He does not have a lying tongue. No false statement comes from His lips. No deceit is found in His heart. Therefore, all that God has said in His word is true. Lahat ng sinasabi ng Panginoon ay totoo. Ang promises niya sa iyo ay totoo, mga kapatid. In fact, sa John chapter 14, verse 17, ang sabi doon, ang Holy Spirit ay tinawag the Spirit of Truth. Amen. Numbers 23, verse 19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and did not act? Does He promise and not fulfill? Ang Diyos daw, hindi katulad ng tao nagsisinungaling. Ano mang sabihin niya, gagawin niya. Ano mang kaniyang pinangako ay tutuparin niya. Yan po ang Panginoon. God is not a liar. He will not lie to you. Amen? Ang tao, nagsisinungaling. Di po ba? Tingnan yung mga politician, pag-eleksyon. Ang daming mga pangako niyan. Pero pag nanalo na, di mo na malalapitan yan. Amen? So yan po, ang tao nagsisinungaling. Marami din yan mga lalaki na nangangako sa asawa, no? Na lahat gagawin ko, pag pinakasalan mo ako, susungkitin ko yung mga bituin, ibibigay ko sa iyo. Ang daming pangako, pakakasalan kita sa 7 simbahan. Kahit isang simbahan, walang tinupad. Amen? Nakuha na niya yung gusto niya eh. So, God is not a man that He should lie. Ang Diyos hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. For example, ang sinabi ng Diyos kay Sarah, di ba, magkakaanak siya? Pero, paano magkakaanak ang isang baog? Paano magkakaanak ang 90 years old? Pero nagkaanak siya kasi sinabi ng Diyos. Amen? So, ang Diyos hindi nagsisinungaling, mga kapatid. Kaya, kung sinasabi ng Panginoon na pagagalingin ka niya. Maaaring hindi ngayon, pero pagagalingin ka niya dahil hindi sinungaling ang Panginoon. Pag sinabi ni Lord na He will provide, siyang bahala sa pangangailangan mo, huwag kang mag-worry. Kahit di mo naiintindihan, totoo ang Diyos, totoo ang Kanyang salita. Hindi siya magsisinungaling. God cannot lie. Amen? Sabi nga ng Isaiah 43 verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan man sa apoy, hindi ka hindi ka may bubuwal ng mabibigat na pagsubok. Alam niyo, the reason why we should not be afraid of our problems is because God cannot lie. Hindi tayo dapat matakot kahit gaano mang kalaking problema. Kasi alam natin, ang Diyos ay hindi sinungaling. One of the characteristics of God is that He is always truthful. Amen? Truth lies in His character. Ang katotohanan, nananalaytay niyan sa pagkatao ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. Siya katotohanan.
So, yun po ang pangalawa na hindi magagawa ng Diyos. Hindi magagawa ng Diyos na magkasala. Hindi magagawa ng Diyos na magsinungaling. Amen. Number 3, God cannot ignore sin. Ang pangatlong hindi magagawa ng Diyos, hindi niya pipwedeng baliwalain ang kasalanan. Hindi niya pipwedeng konsintihin ang kasalanan. Hindi niya pipwedeng takpan lang ang kasalanan. Amen? Tayo, minsan, pag mahal natin yung tao, pinagtatakpan lang natin, ini-ignore lang natin. Di ba? Maraming mga magulang, naalala ko nung maliit pa ako, siguro high school ako noon, nagsusugal na ako eh. Marami na akong alam na sugal eh. Lucky Nine, Pusoy, kung ano-ano mga sugal, tumatay ako. So para makataya ako, nagnanakaw ako ng pera sa lolo ko. Yung lolo ko, ang daming pera noon, mapera siya. Kasi sa bayan namin, siya nagpapautang sa mga tao roon. So, ilang beses na akong nahuli ng lolo ko, na kumuha sa pitaka niya ng pera. Pero hindi ako pinapagalitan. Alam niyo naman yung mga apo na sobrang mahal ng mga lolo at lola. Ini-ignore niya lang yung ginawa ko. Ang nagagalit sa akin yung mother ko. So mga kapatid, ang tao pipili mong i-ignore ang kasalanan kasi mahal mo. Okay, palilipasin ko yan dahil mahal kita. Pero ang Diyos hindi. Yes, ang Diyos mahal na mahal ka niya. Pero remember, God also is a just God. He will never tolerate sin. Amen? So ang pangatlong hindi magagawa ng Diyos is God cannot ignore sin. Amen? Sabi nga ng Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Isang beses lang daw mamamatay ang tao. At pagkatapos mong matay, judgment na. Amen? Hindi pwedeng, Lord, tawad, pwede bang bumalik muna ako kasi aayusin ko yung buhay ko? Hindi. Amen? Kaya ito yung panahon na dapat tayong mag-ayos ng buhay. Kasi di mo alam, baka bukas wala ka na. Wala nakakaalam. Kahit ako, di ko masabi kung kailan ako kukunin ng Diyos. Amen? Kasi sabi ng Bible, it is appointed for men. Mayroon dating appointment. No? Amen? Pag appointed time mo na, wala kang magagawa. Kahit healthy ka pa. Kahit hindi ka high blood. Kahit wala kang diabetes. Pag appointed time na yan. Amen? Kasi may appointment tayo sa Diyos eh. Once lang. Hindi twice. Hindi thrice. Amen? At after that, judgment. Amen? Alam niyo po, ako palagi kong pinagdinilayan, ang pera lupa lang yan eh. Ang mga material na bagay dito lang yan, ang importante sa akin, eternity. Yung pangalawang buhay. Kasi doon, walang katapusan na yun eh. Amen? Kaya di bali na ditong laitin ka, di bali na ditong mahirap ka, no? Ang importante pagdating doon, langit ka. Di dito mayaman ka, masaya ka, pero impyerno ang punta mo. Amen? Wala rin saysay. So, God cannot ignore sin. God does not just sweep our sins under the rug. No? He does not just hide them in a closet. Ang Diyos hindi siya parang tao nagwawalis at ilalagay lang sa ilalim ng basahan natin, ng mga rugs natin. Kung ilalagay sa closet, hindi. He does not just pretend that they are not there. He looks our sins square in the face. And He deals with them. Nung nagkasala si Adan si Eva, dinil sila ng Panginoon. Hindi in-ignore ni Lord yun. Amen? God went looking for them and confronted them. Kinonfront sila ng Panginoon. Sabi ng Genesis 3 verse 9, where are you? Sabi niya kay Adan. Sabi, nagtatago kami kasi hubad kami. Who told you that you were naked? Sinong sabi sa inyo na hubad kayo? Kinain niyo ba ang pinagbabawal ko? So kita ninyo, ang Diyos hindi niya i-ignore ang kasalanan, i-confront niya yan. Amen? Ang tao, minsan din natin kaya i-confront yung kapwa natin kasi kaibigan natin, ayaw natin masira ang relationship natin.
Pero ang Diyos hindi. I-deal ka niya. I-confront ka niya. Whether you like it or not. Kasi God cannot ignore sin. Nakikinig kayo mga kapatid? So, don't take sin lightly. Don't take it lightly. Dahil ang kasalanan, kasalanan yan. Amen? God always confronts sin. He does not ignore it. Alam niyo, ang sin is like a cancer that will eat us alive. Ang kasalanan parang cancer yan, na unti-unting kinakain yung katawan mo. Okay? Yan ang kasalanan. It will kill us. Kaya dapat i-deal ito. Anong sabi ng Bible? Romans 6:23. The wages of sin is death. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Amen? So mga kapatid, pero ang ganda ng sumunod doon, sabi roon, but the gift of life, or but the gift of God rather, is eternal life in Christ Jesus our Lord. So mga kapatid, yan ang ating Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ng ating kamatayan. Pero may regalong Diyos. Anong regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Kaya ka tinawag sa ministry ito, hindi lang para pagpalain ka, hindi lang para gumaling ka. Gusto ni Lord magkamit ka ng eternal life. At yan ang pinaka-importante mga kapatid. Amen? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Ako di ko na hinahangad yung magandang bahay. Pero kung ibibigay ng Diyos, okay lang. Pero kung hindi, okay lang din. Ang importante sa akin, buhay na walang hanggan. Amen? Eternal life kay Jesus Christ. So mga kapatid, kaya ang Panginoon pumunta rito para i-fix ang problema natin, ang kasalanan natin. Nagpadala ang Diyos ng expert physician to heal you, to fix you, to make you well. And that physician is Jesus Christ. Amen. Kaya masabi ng Matthew 9:12, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. Are you sick? Kayo ba ay may karamdaman? Kayo ba ay pagod na sa inyong nararanasan? Then you need Jesus. Amen. So yan po mga kapatid. Yan po ang pangatlo na hindi magagawa ng Panginoon. Ulitin ko, hindi magagawa ng Diyos, mga kapatid, na magkasala. Pangalawa, hindi magagawa ng Diyos na magsinungaling. Pangatlo, hindi magagawa ng Diyos na baliwalain ang kasalanan. Amen? Maraming tao, immune na sa kasalanan. Sanay na sa kasalanan. Nakakatakot yun. Pag immune ka na. Yung hindi ka na nakokonsensya. Yung hindi ka na nakukonvict ba. Yung sanay ka na sa ginagawa mo. Habitual na. Nakakatakot yun. Ibig sabihin ng callous heart ka na. Yung puso mo may kalyo na. Okay? So, kaya kung kayo nagigilty, kung kayo ay minsan nalulungkot pag nagkasala, mapalad kayo, ibig sabihin, wala pang kalyo ang puso ninyo. Amen? Hindi pa kayo callous heart. So yun po, ang pang-apat mga kapatid, sa 5 things God cannot do. Number 4, God cannot save apart from the sacrifice of Jesus. God cannot save apart from the sacrifice of Jesus. Hindi ang Diyos makapagliligtas na hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano ibig sabihin nito? Your power cannot save you. Your wealth cannot save you. Your money cannot save you. Your family cannot save you. Your strength cannot save you. Your education cannot save you. Walang makapagliligtas sa iyo. Tanging si Jesus lang makapagliligtas. Hindi ka kaya iligtas ng talino mo. Hindi ka kaya iligtas ng ganda at gwapo mo. Amen? Hindi ka kaya iligtas ng mataas mong pinag-aralan. Mga kapatid, God cannot save apart from the sacrifice of Jesus.
Amen? Kaya nga pag araw, minsan nakakalungkot, maraming tao na magpapasa ng cross, di ba? Ang iba magpapapako pa nga sa Pampanga, ginagawa nila yan. Ang iba, susugatan yung katawan. No? Alam nyo, pinagbabawal ng simbahan natin yan. Bakit? Kasi pag ginagawa natin yan, para sabi natin na hindi sapat yung ginawa ng Panginoon. Kaya nasabi ni Jesus, it is finished. Tapos na, naganap na. Kinuha ko na. Bakit mo papahihirapan yung sarili mo? Hindi ka naman Savior. Ako ang Savior, sabi ni Jesus. Amen? So mga kapatid, ang tanging makapagliligtas lang sa atin ay ang Panginoon. Amen? Tanda natin, your money cannot save you. God's plan is to save you through His Son, Jesus Christ. There has never been any other plan. There is no plan B. Walang plan B si Lord na pagliligtas. Ang ultimate plan niya lang, mamatay ang kanyang anak para sa iyo. Mamatay ang kanyang anak para akuin ang lahat ng kasalanan mo. Amen? Kaya sabi ng John 14:6, napaka-famous na verse to, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through me. Amen? Ang verse na ito makes it very plain. There is no salvation outside of Jesus Christ. So God does not ignore your sin. Sin must be confronted. It must be dealt with. Jesus came to deal with that sin. With it. Yung kasalanan na yan, mga kapatid. So, tandaan po natin yan, ha? Kung naalala niyo yung story ni Adam at saka ni Eva, na nag-fall sila sa sin, naalala niyo yung story na yun? Kinonfront ni Lord si Adam at si Eva, pero higit pa doon ang kanyang ginawa. He offered the sacrifice for them at i-cover ang kanilang nakedness, ang kanilang kahubaran. Ang Panginoon, gumawa siya ng damit para kina Adam at Eva, para takpan ang kanilang kahubaran. Sabi ng Bible, Genesis 3:21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ito yung unang sacrifice na ginawa ng Diyos sa kanila. Ito lang ay picture of what was to come. A system of sacrifice was set up by God to cover the sins of the people at walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, imposible na ang kasalanan ma-cover up lang ng mga sacrifices lang. Mayroong isang perfect sacrifice at walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Amen? Jesus became the perfect sacrifice for us. He gave His life so that we may have life. So it is impossible for a person to be saved outside of Jesus Christ. Now mga kapatid, sabi ng Acts chapter 4 verse 12, there is no salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Wala daw pangalan sa ilalim ng langit na binigay para maligtas ang tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon. Amen? At ang panghuli, number 5, at dito ako magtatapos, 5 things God cannot do. Number 5, God cannot save those who refuse to believe. God cannot save those who refuse to believe. Ang Diyos, hindi niya magagawang magligtas sa mga taong ayaw maniwala. Amen. Amen? Bakit? Kasi, alam nyo, hindi tayo robot hindi tayo machine. Meron tayong freedom. Meron tayong free will. Meron tayong willpower. At alam niyo ba, ito ang kaibahan natin sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ito ang kaibahan natin sa mga anghel. Dahil tayo lang ang may will. Tayo lang ang, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang masusunod kung anong gusto natin. Hindi pipilitin ng Panginoon. Kasi may will tayo. Ginagalang ng Diyos yung will natin. Amen? So,
Hindi ka pwedeng iligtas ng Panginoon kung ayaw mo namang maniwala. Amen? Kaya dito sa gawain, walang pilitan dito. Amen? Pinilit ba kayong pumunta rito? Walang pilitan dito. Pumunta ka dito dahil naniniwala ka. Pumunta ka dito dahil alam mo si Jesus ang kailangan mo. Pumunta ka dito dahil alam mo siya lang ang kailangan mo sa buhay mo. Wala kang magagawa kung wala siya. Naniniwala ka sa Kanya kaya ka pumunta dito. Pero kung di ka maniniwala, huwag ka nang pumunta dito. Magsasayang ka lang ng oras, matulog ka na lang. Amen. Pero kung naniniwala ka, maraming mangyayari sa iyo magaganda. Maghihimala ang Diyos sa iyo kapag naniniwala ka. Because God always honor our faith. Ino-honor ng Diyos yung faith ng tao. Nalala niyo yung babaeng dinudugo? 12 years na siyang dinudugo. Lahat na ng doktor pinuntahan niya. Lahat na ng kanyang mga properties nabinta na niya. Pero walang nangyayari sa kanya. Isang araw, dumating ang Panginoon doon sa lugar nila. Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ko. Nahawakan niya, gumaling siya. Bakit? Ino-honor ng Diyos kung ano yung faith mo. Amen? Kung naniniwala ka na sa pagdalo mo, gagaling ka. Kung naniniwala ka na sa pagdalo mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. I-honor ng Diyos yan. Amen. Kasi faith mo yan eh. Amen. Amen? Kaya nga sabi ng Hebrews faith, Hebrews 11:1, faith is being sure of what you do not see and being certain of what you hope for. Sigurado ka. Ang pananampalataya, sigurado ka sa iyong pinaniniwalaan. Amen. Sabi ng Bible, Romans 10:9-10, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. From with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Kung ipapahayag daw ng inyong mga labi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Your salvation is dependent upon what you do with Jesus. The Bible tells us that you must confess Jesus as Lord. You must believe that God raised Him from the dead. Amen. So mga kapatid, ang sabi ng Bible, you will be saved. So, tatandaan po natin na ito yung paghuli na katotohanan na hindi magagawa ng Diyos. Hindi magagawa ng Diyos ang magligtas kung ayaw ng tao maniwala. Hindi magagawa ng Diyos na iligtas ang isang tao kung yung taong yon ay hindi siya naniniwala. Gusto kong magtapos sa isang illustration that God cannot save if a person refuses to believe. Mayroon pong isang presidente ng Amerika, ang pangalan niya ay si Andrew Jackson. Nung time na siya ang presidente ng Amerika, mayroon isang postal clerk na nang hold up ng isang federal payroll sa train at napatay niya ang ilang guards. Ang pangalan ng lalaking ito na nang hold up na siya ay postal clerk ay si George Wilson. So, na-convict siya ng court at sinintensyahan siya ng death penalty. Death penalty. At dahil sa public sentiment, maraming mga tao na ayaw ng capital punishment na yon, may mga movement na gumawa sila ng paraan na mag-secure ng presidential pardon at mag-intervene para kay Andrew Jackson. So ang kanyang hatol na death penalty ay na-commute papunta sa life sentence. Nung siniserve na sa kanya yung pag-commute, ibig sabihin pagbaba ng kanyang sentence mula sa death penalty papunta sa life sentence, nag-refuse siya. Ayaw niya. Ang gusto niya, death penalty. Nag-refuse siya. No? Binigyan siya ng presidential pardon na hindi na siya mag-death penalty, no? Pero nag-refuse siya. So,
Anong nangyari? So since na hindi pa ito nangyari sa history ng Amerika, na mayroong nag-refuse ng pardon, dinala ito sa Supreme Court. At sabi, ang Supreme Court ang mag-rule kung i-grant sa kanya o hindi. Alam niyo po, itong sinabi ng Chief Justice ng time na yan, na si John Marshall, sabi niya, a pardon is a parchment whose only value must be determined by the receiver of the pardon. It has no value apart from that which the receiver gives to it. George Wilson has refused to accept the pardon. We cannot conceive why he would do so, but he has. Therefore, George Wilson must die. Ang sabi ang hatol ng Supreme Court, dahil hindi niya tinanggap yung pardon, mamamatay siya. Amen. Ganon din tayo mga kapatid. May pardon tayo, hindi presidential pardon. Galing sa langit na pardon dahil sa kamatayan ni Jesus. Pero kung hindi mo yan tatanggapin, mamamatay ka. Amen. Mamamatay ka. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, God cannot save if you refuse or those who refuse to believe. Amen. So mga kapatid, yan po ang Panginoon natin. God cannot sin, God cannot lie, God cannot ignore sin. Mga binanggit ko na yun. Yan po ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay isang Diyos na tapat, katulad ng team ninyo, God is faithful. Amen? Tumay tayong lahat mga kapatid. Sa